Hindi ko nga po makuna yung tuwa. Hindi ko na po alam kung yung lagyan niya sa sobrang saya ko at ako natulungan kaming mag-aama ng ganitong pan na napagawa ng bahay. Tapos ay mabibigyan po ako ng paa. May nailagay na palang kahoy dito guys kaagad. Magugulat lang dito pag balik natin dito sa sunod. Pag galing natin ng Candelaria, gawa na to. Pasalamat niya rin po ako sa mga pinsan ko na mahal po magkarpintero na sila na po mismo ang nagpresentar sa akin. Ang galing naman. Pag ko nangarap po ay lang na po. Tutulong na rin nila. Hello everyone guys, welcome back sa ating channel, sa ating page. Sa mga hindi pa naka-follow at naka-subscribe, please mag-subscribe and follow na kayo sa mga platform natin para na sa ganon, maging updated din kayo sa mga videos na ginagawa namin everyday na pagtulong o mix content. Meron tayong mga adventure, iba-iba. So ngayong araw, dito tayo sa Barangay Calabaka kung saan nakatira si Tatay Arlon. Ayun, kasi sobrang excited ako ngayon guys kung sinisimulan na yung bahay ni Tatay Arlon. Kasi hindi ako nakapag-update kay Tita Margaret. Di ko natanong kung na may ginagawa na ba ngayon o kailan sila, kung may nagsisimula na ba o kailan nagsisimula, ganun. Wala kaming napag-usapan. Pero ayun nga, gusto kong matingnan kasi sobrang excited ako para kay Tatay Arlon. Alam mo yun, yung pakaramdam na makita sila na matutulog sila someday o soon ay hindi na doon sa kung ano yung nakita natin na tinutulugan nila dati. Kaya tara, lakad na tayo punta sa kanila. Tingin ko may nagagawa dito. Kamusta kuya? Ayos naman? Kasama ka nagagawa? Kami ni Papa nagagawa. Kayo? Ayos Ano yun? Saan kayo nagpatistis ng kahoy? Kaya ano kung saan nagpatistis yan? Yata sa suhin yata yun. Guys, inuumpisahan na po. Pa yung tire wire. Si Kuya, ano pangalan mo ulit ka? Ray. Kalimutin talaga ako si Kuya Ray. Siya po yung gumagawa dito na mister ni Tita Margaret. Ayun. Kumusta po mga anak niyo kuya? Okay naman. Balita sa akin ni Tita Margaret, medyo matigas sa ulo niya, ano? Kasama niyo ba ngayon? Si Rachel? Hindi. May pasok sila? Yung pasok? Oo, may pasok. Yung tatlo. Yung tatlo pumasok. Tapos yung si Rachel, nandun kay Lola niya. Sa baba. Doon ko muna hinabilin sa Lola niya. Na-extension na daw yung bahay niya yata, no? Galing. Gawa ko lang din naman yun. Ikaw din ang gumawa? Pati yung sa kusina. Pwede ko tingnan doon sa likod ginagawa nyo? Tara, tingin muna tayo. Mamaya tayo punta dyan kay Tatay Arlon. Ha? Tire wire. Bibili ka? Sige. Yung motor na kuya? Grabe guys, bilis ng action. Ginagawa na kaagad yung bahay. Diba? Ngayon lang kayo tayo nagsimula tayo? Oo, ngayon lang. Ngayon lang. Siguro kakarating lang yung kahoy. Oo. Sleeping na natin dito. Ay, ba't may CR pala dito? Oo, CR yan. Oh, okay. So guys, ngayong araw nila ito gagawin. Ayan, ito na yung mga kahoy na gagamitin dito. Ano ang tawag dyan? May tawag dito ay. Sa may tawag dito. So siguro, hamba yata. Hamba yata. So ilang ano lang yan, ilang araw lang nila yan o linggo. Kasi medyo malaki itong bahay ay. Ano? Siguro mga 2 weeks, ganyan. Tapos nila ito kung dire-diretso Di ko lang alam din si Kuya Ray kung may trabaho siya. So putol-putol din ang paggagawa dito. Silang dalawa ng tatay niya pala yung gagawa. Grabe, bilis guys. Ginagawa na kaagad. Punta tayo sa labas. Nilabas na yung mga Jura box dito. Nasimula na nga pala Ano? May nailagay na palang kahoy dito guys kaagad Magugulat lang dito pag balik natin dito sa sunod. Pag galing natin ng Candelaria, gawa na to. No?
sigurado. Baka may bubong na to. Yung finishing nito, di ko lang alam kung sila Kuya Ray din ang gagawa nito. Tsaka dapat baka pwede natin kausapin si Tatay Arlon, baka pwedeng patulungin yung mga kapatid niya na walang trabaho. Malinisan itong loob, para walang sagabal kala Kuya Ray kapag nagagawa dito sa bahay. Pakikiusapan ko si Tatay Arlon na baka pwede niyang kausapin yung kanyang mga kapatid. Para na sa ganun, din naman, tulong na lang din kala Kuya Ray. Diba? Mga kapatid ni Tatay Arlon. Okay. Tara, punta natin si Tatay Arlon dun. Dati na ba itong mga na to? Oh, yan daw. Dati na? Ayos pala, may mga tungtungan na sila, no? May mga naka-ready na silang tungtungan dito, guys. So, hindi na sila masyadong maabala pag gagawa-gawa ng mga hagdan na ganito. Kasi ginagawa to, ayan, no? Doon sa mga kahoy-kahoy na Tara. Tayo kay Tatay Arlon. Malaki-laki ang gagawin nila. Tsaka yung mga kahoy guys, hindi dito na. Kung ipakita ko na sa inyo kanina. Yan o. Ipakita ko na pala. Ito yung gagamitin dun sa taas. Ito. Mga 5 yata lapad nito, 5, 6. O mga 3, 6. O mga 6. Tapos, itong mga kahoy na to, nila Tatay Arlon, alam ko gagamitin din to lahat. Ayan o. Mga yata to? Good lumber ba to? Good lumber. Good lumber. May mga good lumber na dito sila Tatay Arlon na pwedeng gamitin sa bubungan. Yan na din yung nila. Para medyo menos gastos din, di ba? Tara. Oh, Tay. Hello po. Kumusta ho? Ay, ayos naman po. Busy ka sa pagngangangatay Grabe, sinisimula na yung bahay mo, Tay. Kaya nga po. Ha? Salamat nga po. Bilis din ang action nila Kuya Ray. Kaya nga po. Oh, sila na pala ang gagawa, hindi na sila kukuha ng karpentero. Sila na po. Ay, tutulong po yung anak ko. Ay, ngayon lang po ay may tinatapos lang po yung anak kong natrabaho. Ay, hindi po natapos kahapon. Kaya po bukas po, dinalito na po yung anak ko. Tutulong? Ay, maganda. Maganda, Tatay Arlon, kung ganun. Na makakasama nila sa pagtatrabaho yung anak mo. Yung anak ko po. Bali, 2 po yung anak ko. Ang tutulong? Opo, nagdating po yung isa ay. Oh, maganda yun. Ay, hindi na po ngayon nakatulong ngayon at tinatapos po yung gawa na hindi na po natapos nung isang. Pero bukas, tapos na. Po, tapos na po yun. Yung isa, parating pa lang o nandyan na? Nandiyan na po, kararating. Kararating lang. Dalawa. Tsaka para sa inyo din naman yan, di ba? Kaya nga po. Para nang sa ganun, kung sila uuwi dito, o nagtatrabaho silang Maynila, gusto umuwi dito, may tutuluyan. Ayun nga po nga, pagkasundan po namin mag-ama, di matulong na lang nga po dito na bali, tulong na lang. Tulong na lang. Oo, na wala na pong araw, kakahid naman din po nga po kay Ma'am Margaret. Kay Tita Margaret. Si Tita Margaret naman parang mabait ganun na lang naman natin yan. po. Sabi ko, Pero yun nga, bilang na lang din natin, sa inyo po yun, parang ganun na nga rin po, nakakayanan mo rin po kay Tita Margaret na papasalamat nga po ako sa kanya at kami natulungan ng pag-aas ng bahay. Tsaka napakabait ni Tita Margaret kasi naiintindihan niya rin yung ginagawa namin kaya kumbaga kay Kuya Ray niya pa talagang ipinahandle, di ba? Yung paggagawa. Kasi nga alam niya din kung gaano tayo kabisi sa araw-araw. Tsaka natutuwa ako kay Kuya Ray kasi alam niyo ang layo nito kasi sa kanila pero willing sila ang gagawa. Paano yung mga nagsukat dito? Sinabihan niyo pa akin? Ayos na po, na sabi ko sila nga rin daw po ang magawa. Ayos naman po sa kanila. Wala naman daw problema. Wala naman po problema. Okay. Siguro, abutin niya ng linggo ang paggagawa nito. Kung finishing yan, baka buwan pa. Wala Tingin naman, mo? hindi naman po abot ng 1 buwan. Hindi naman. Kasama finishing? Oo, dahil yan naman po, pag nabuhusan naman po yan, ay madali naman na pong magkahoy. Lalo at may marami pong katulong. Sino ang daw? Nabanggit nila Kuya Ray, sino ang magpifinishing? Ay, hindi po nila sa akin nabanggit. Parang sila na rin daw po yata. Baka sadyang gumagawa naman sila Kuya Ray ng ganyan. Maalam naman dito po sila. Kapag maalam sila Kuya Ray, sila na talaga ang gagawa niyan guys. Wala nang ibang trabaho niyan. Ikaw ang nagkuha ng kahoy? Yung pong anak ko po na nagdating, Saan kayo nag-order niyan? pinapawers ko po rin sa may tabi po nung malapit po sa may di mabugaan kalawin sa kalsada. At yung anak ko po ang naghakot sa tabi ng kalsada, tapos pinahakot ko na lang po sa hauler. Magkano nyo nabili ang isang kahoy niyan? Bali po ang pagkabil ko po niyan at
tulong na lang din po sa akin yung isang puno na nyo. 500 po, bali Bait 2 puno. naman. 2 puno na yun. Oo, 500 piso po yung kuha sa akin at parang tulong na lang ado po sa akin. Hindi naman po iba rin sa akin. Iba din naman iba kayo din naman nandito. Bait din ano, tatay. Tapos po yung sa holder naman po, yung pong parihin ko, wala rin naman pong bayad, libre na rin. Libre na rin. Nung paghakot po nung ganyan sa holder, hindi na rin po ako pinagbayad. Ang galing naman. Iba din talaga guys Tulong-tulong kapag din ka, kapag marunong ka din talaga makisama sa tao, no? Sabi Tay. nga, kaya nga po. Kasi sigurado ako kaya kanila tinutulungan din ng ganyan kasi nung time na nakakalakad ka pa. Siguro kasama mo din sila. Tapos po kaninang maga, yun naman pong mga pinsanin ko naman po ang naghakot niyan dito galing puro sa labas at hindi po hapon na ay diretso rito kahapon at hapon na ay iniwanan lang puro. Ginawa naman ng mga pinsan ko, nagturong-turong na po sila rito paghakot. Kanina. Sa pagtitistis ng kahoy. Ay, siya man na po, ay napag-usapan ko rin po yung may power shoe. 5 piso po ang singil sa akin, ang bulpit. Aba, 5 piso. mura yun. 5 piso rin po ang singil sa Ay akin. grabe. Thank you sa lahat po ng mga tao na laking bagay po, laking tulong yung ginagawa nyo kay Tate Erlon na ganyan. Malaking bagay po yan. Kasi yung minus po sa gastos ay talagang malaking bagay. Ano? Kamusta po ang mga anak mo? Nagpasok po tayo? Nagpasok po. Yung isa po yung walang pasok ay nagsama puro sa luluhin sa bundok. Nagsama sa bundok? Nagsama po yung aking lalaki. Hindi ko napansin yung mo. Yung anak mong may isang Ay, naglabas muna po. Okay. Nado sa kapatid. So si Tate Erlon guys, meron kasi siya ditong kasama ngayon na baby. Kasi ngayong anak niya na lalaki, kakaanak lang ng asawang babae. So dito muna nagtuloy kay Tate Erlon yun, dito muna sa bahay niya. At kumbaga ano ba yun tayo, walang ibang mapupuntahan? Ay, bali, narin naman po doon sa mga luluhin. Kaya lang po inahiya nga po magipisan. Dahil po ang ugali ko ay talaga po sa lahat ay hindi po ako nikipisan po sa mga magulang ko o sabihanan ko ng matagal. Kahit po basta yung may matirhan lamang kami, talagang pilit na ako na mabukod at hindi ko po malalaman kung anong wala sa bahay. Oo nga naman. So kaya nakiusap sila sa iyo na dito muna? Dito na muna po. Ano naman ang sabi mo? Ay, wala naman po akong hindi ko naman po pwedeng ipagtabuhin at ano ko po naman po. Sige kako, pagtsagaan ka ako natin dito sa bahay. Kung anong meron dyan. Ayun ang pagsalusaluhan natin. Tama. Ikaw po ba, Tatay Erlon, nakausap mo na ba si Tita Margaret? Kahit sa telepono man lang? Hindi pa po yung pong anak kong kulot na babae ang nakausap. Nakausap niya? Nung pumunta po dito yung asawa. Si Kuya Ray. Makibata talaga si Tita Margaret. Anong sabi niya? Anong napag-usapan nila? Ba't tinanong-tanong man po kinamusta? Pinadala nga ni Tita Margaret po ng chocolate. Aba! Anong pagdating dito ni Kuya asawa. Ni Kuya Ray. Binigyan. Yan talaga po mga kabayan. Kaya na-develop yan si Kuya Ray at si Tita Margaret. Alam ko sa mga sumubaybay sa channel ko dahil sa mga bata. Kasi si Tita Margaret ay mahilig sa bata. Yun talaga. So marahil nga, kaya din siya nagtulong sa atin kasi nakita niya yung sitwasyon ng mga anak mo din, na nahihirapan din dito sa bahay ninyo. Di ba sila princess, nababasa ng ulan. Kaya laking pasalamat po namin sa inyo Tita Margaret dahil sa hindi kumbaga wala nang isip-isip pa, wala nang pag-iisipan pa natin. Sige na hindi na kailangan pag-isipan pa. Wala nang ganun. Sige basta tulungan natin, ganito pabahayan natin. At ang kagandahan pa, talagang sila talaga nag-iintindi guys. Sila talaga yung nag-effort family nila, di ba? Kasi asawa na niya si Kuya Ray, so sila talaga ang todo effort din dito. Kaya sobrang thank you sa kanila. Okay, Tatay Erlon, ganito. Tawag dito, meron nga pala akong kakausapin tungkol din sa paa mo. Kasi meron diyan mga kabayan sa sentro, ganyan yung sitwasyon sa iyo. Meron na siyang artificial ngayon. Diyan po siya sentro po dito. Dito sa amin sa Kapalongga. Po. Baka po si Kuya ko na naging kagawad po. Anong pangalan? JP Portugal. Bukod yun. Bukod po yun. Gonzales. So, tatanungin namin kung paano naging proseso niya. Kasi naghihingi na ng update sa amin yung tutulong sa paa mo. Kung ano daw ang gagawin nating proseso. Ang sabi ko, para mas maganda, magtanong-tanong ako kasi dalawa sa Kapalongga yung may ganyan. Yung binanggit mo, tapos yung isa pa. So, sabi ko nga,
magtatanong kami sa kanila kung paano naging proseso para mas mabilis tayo. Di ba hindi tayo yung pag ganun-ganun. Oo. Rekta tayo kung saan yung tinuro Kung saan nila. po yung tinuro nila. Hindi tayo pag ganun-ganun kasi ang hirap nun. Mahirap po talaga bagay maghanap na kung Maghahanap pa saan. tayo Oo. kung saan-saan. Maganda po yung alam na natin na yung pupuntahan natin. Nang tayo Dire-diretso ang lakad. Oo. So yun nga naisipan ko lang. Sabi ko pupuntahan namin mamaya. Tanungin namin kung paano ang naging proseso para mai-update ko dun sa gustong tumulong sa atin sa paamo at mapagdesisyon na kaagad. Habang ginagawa tong bahay mo, alam mo makasabay pa yung paamo na magawa din. Sana nga Di po. ba? Double blessing, bahay, ginagawa, paa, magagawa, di ba? Pero hindi ko pa sure kung hindi pa namin napag-usapan ni Ma'am kung ni Tita Grace, maalala ko ni Tita Grace kung dalawa or isa. Hindi ko pa ulit ito nabanggit sa kanya pero kung maganda magiging result nung pagtatanong ko doon sa may ganyan na rin na sitwasyon, baka pwedeng maging dalawa. Kaya yung tatay ilakad dalawa? Kaya po. Kahit hindi, kasi yung karaniwan na nakikita ko isa lang tapos yung isa talagang buo pa yung paa ay. Kaya po meron na po akong nakita din sa TV na dalawa. Dalawa talaga? Meron na po. Yung pong vlogger din po na putol po parehas ng ganyan. Nailakad po niya. Ilalakad niya. Basta siguro talagang fit, yung walang sakit na mararamdaman. Okay, pwede pala yun guys. Dalawa, sana maayos natin mamaya. Okay Rans, kunin mo nga pala yung ko. Bigyan natin konting allowance si Tatay Arlon. Para sa mga bata. May pambaon-baon din sila. Sabi nga po nung mga pinsan ko pa pong iba, magsabi lang daw po sa akin kung magkakahoy na, tutulong din daw po sila. Matutulong din. Maganda yun, mabilis yun tayo. Kaya nga po nabi ko nga po, pasalamat nga rin po ako sa mga pinsan ko na mahal po magkarapintero na sila na po mismo ang nagpresentar sa akin. Ang galing naman. Kung nangarap po, yun na lang daw po ang Tutulong na rin. nila sa amin. Salamat in advance. Ako ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako sa inyo. Sa mga kamag-anak ni tatay na gustong tumulong dito para sa kanila. Kasi alam ko magiging masaya din kayo kay Tatay Arlon kapag makita nyo nasa maayos na kalagayan sila Tatay Arlon. Tapos po, sumari po nagpapasalamat kay Ma'am Margaret. Yung mga pinsan po, mga tsahin kutuhin ko na kami nga na po natulungan. Ngayon tayo, may tatanong muna ako sa iyo, anong pakiramdam mo ngayon na kumbaga biglaan yung ganito na magagawan ka ng bahay, yung mga ganyan na pagkakataon, anong pakiramdam mo? Mga po ako na yung tuwa. Di ko na po alam kung yung lagyan niya sa sobrang saya ko at ako natulungan kami mag-aamo ng ganitong buwan na napagawa ng bahay. Tapos ay mabibigyan po ako ng paa. Talaga po malaking papasalamat po sa mga taong tumulong sa amin mag-aamo. Tama yun. Kasi alam nyo guys, hindi lahat ng tao nagkakaroon ng oportunidad na ganito. Di ba? Kaya nga, Kung minsan nga, kahit lumapit ka pa sa gobyerno natin, minsan, minsan hindi ka pa po matulungan. ikaw po ba nasubukan mo lumapit sa gobyerno? Hindi naman. Ay, hindi pa po. Hindi pa naman. Pero alam nyo ba, bibigyan ko kayo ng konting trivia guys. May mga time po na hindi ko ito babanggitin kung saan ito, pero nandoon kami nung time na yon. May humihingi ng tulong sa isang municipality para sa sira-sira niyang bahay na talagang tumba na. Alam mo po ba Tatay Arlon kung ano lang ang ibinigay sa kanya? 2 plywood po, tsaka 2 yero. Sa tingin mo po ba makakabuo ng bahay? Yeah, hindi po. Bahay po ng kalapati, pwede. Di ba? Kaya, alam niyo sa totoo lang guys, yung ganitong gawain ng mga vlogger ay malaking bagay. Kasi yung may mga kakayahan na makatulong, nakikita nila yung sitwasyon ng kababayan natin. Kung ano ba yung kaya nilang itulong, kung ano ba yung karapat-dapat na itulong. Yan malaking bagay. Kasi hindi lahat ng government minsan nalalapitan natin sa mga ganitong sitwasyon. Diba? Ikaw ba naman bigyan ng 2 year at 2 plywood? Kung sabi nga ni Tatay Arlon, baka bahay ng kalapati pwede makakagawa. Pwede po, 2 bahay ng kalapati. Di ba? So ako nga nung time na yun, bigla ko napaisip. Sabi ko, humihingi ng tulong para dun sa kabuuan ng bahay niya, kahit maliit man lang daw sanang kubo. Pero ang ibinigay 2 plywood, napaisip ako, sabi ko, ganun pala minsan din talaga. Hindi mo din talaga totally minsan malapitan ang government ng, parang kagaya nito, kay Tatay Arlon, na isang buong bahay, papagawa ba naman, di ba? Yung mga ganito pangyayari. Okay? Bigyan mo na kita tayo, dagdag mo ito sa pang gastos, may pera pa kami. Dagdag mo dyan.
Para may pang allowance ka dyan habang ginagawa-gawa itong bahay mo. Ha? Sige, puntahan ko si Kuya Ray sa likod. Ha? At usapin ko. Andiyan na, dumating. Andiyan na natin si Kuya Ray. Wala pong ano man, Tatay Erlon. Masayang-masaya ako guys kasi sa tulong din ng channel natin ay nagkakaroon ng pagkakataon yung mga kababayan natin na mabago-bago po ang buhay, di ba? Like scholar natin at sa tulong ng sponsor, si Dayan, malaking bagay na makapagtapos yung bata. Si Jericho, na isa din si scholar ng Team Marco sa tulong din ng sponsor, makakapagtapos ng pag-aaral. Di ba? Sila Nanay Isin, sa tulong naman natin, ay magkakaroon ng sariling tahanan. Sino pa ba? Sila Joy Joy, na sa tulong din ng sponsor at sa tulong din natin ay natutupad yung kahilingan nila na gumaling o magkaroon ng pag-asa para gumaling, ma-therapy, ganyan, sa tulong ng sponsor. At mapaayos dati yung munting bahay nila kahit papaano. So natutuwa ako, masaya ako na kahit papaano po sa tulong natin ay nagkakaroon kahit papaano ng improvement yung mga tinutulungan natin ngayong 2024 hanggang ngayong 2025, di ba? Kasi yung mga dati, ano naman na yung kumbaga past na yun ay okay na yun. So itong pumasok ng 2024 na mga naging bahagi ng buhay natin, tapos until now na 2024 hanggang 2025, so sila yung mga kahit paano na tulungan natin at ng mga mabuting loob, mga sponsor, di ba? So parang si Kuya Ray, dahil din sa vlog ay nag-isang dibdib sila ni Tita Margaret, di ba? Kaya malaking bagay o pagkakataon na naibibigay ng vlog sa buhay ng mga tao. Kaya kumbaga ay salamat sa mga binibigay niyong suporta. Diba? Yan natin dito. Tapat mo na lang. Okay yan? Oo. Ano ka pong ganda yan? Hindi. Gawa niyo pa ito, Kuya Ray? Hindi na. Gawa niyo pa itong mga hagdan na ito? Hindi na. Gawa lang ngayon. Ay, ito, ginawa niyo pa ito? Oo. Oh, Tapos nagawa pa kami ng isang apakan doon sa loob. okay. Hindi ko ba, Kuya Ray, alam na nagkakarpintero ka? Ha? Hindi ko alam. Karpintero ako pero hindi. Kasi alam mo, nung time na pumupunta kami sa inyo, di ba ang nadatnang ko ginagawa mo, nangingisda? Oo. Oo. Dala ko ng Naglalako ng gulay. Ayun yung nadatnang ko kasing ginagawa niya, pero hindi mo sa akin nabanggit na nagkakarpintero ka din pala. Napakadami mo naman palang alam gawin. Kaya nung yung bahay, sabi ko mula na sa iyo noon na ano. Na ikaw nang gagawa. Ako na lang gagawa. Kaya pala nabanggit sa atin yun. Alam, natandaan ko yun. Nasabi niya siyang gagawa ng bahay nila, na sabi nga din ni Tita Margaret, pagawa nga daw. Siya nagpresenta din na gagawa. Ikaw din gumawa talaga nun, di ba? Yung bahay mo. Galing. Nagantay nga ako sa iyo nung sabi mabisita ka nga. Anong sabi ni Tita Margaret? Babisitahin ko at puntahan ko si anak mong pasaway na daw. Pasaway na daw ngayon. Naroon dun sa sa ibaba. Sa baba? Bakit sa baba? Naroon kay lola niya. Doon ko muna inakabili. Okay. Puntahan ko, bisitahin ko doon minsan tayo, ha? Tatay Ray? At open pa naman tayo doon kay Tatay Ray, mabisita tayo doon minsan. Okay, si Tita Margaret kailan uwi? Wala pa? Wala pang may plano kaso hindi pa rin siguro. Hindi pa sigurado? Hindi pa sigurado. Ang plano niya ay June or July. Wow, Hindi pa malapit na. sigurado. Sana June, July, sana makita namin si Tita Margaret ulit. Napakabait din pong tao kasi niyan, Tita Margaret. Saksi kami sa pag-iisang dibdib niya nila. Nandoon kami nagsama na in-invite nila kami noon. Okay. Kuya Ray, punta mo na kami. Sige. Ha? Sige po. Salamat sa inyo, Kuya Ray. Ay, grabing bait nila, no? Bihira yung ganyan na sila na yung nagpapagawa. Siyempre sila na yun kasi Mr. siya ni Tita Margaret. Silang mag-asawa nagpapagawa. Sila pa yung gumagawa. Di ba? Galing. 100. Palabas rin tayo dito. At na may mapuntahan pa tayong iba. Anong oras na ba? Kaya pa naman. Bisita pa tayo sa iba nating bisitahin natin tinutulungan ni Commander din para nang sa ganun may matulungan din siya sa channel niya ngayong araw. At muli po,
nagpapasalamat ako sa lahat ng patuloy na nanonood ng mga videos namin, kahit na alam ko siguro minsan ay nagsasawa ng iba sa ginagawa namin, yung iba naman ay medyo hindi nagugustuhan yung ginagawa namin, ay pasensya na po kung ganun ang pakiramdam nyo, pero kami tuloy lang kami at gagawin lang namin kung ano yung alam namin na tama para sa amin sa mga tinutulungan, at pagtulungan nyo kung mag-pray na sana may ibigay pa sa atin si God na ibang tao na pwede nating matulungan sa pamamagitan ng channel natin, diba? Kasi ito na yung proof na ang mga ganitong gawain ay malaki din ang nagiging pagbabago sa buhay ng tao. Okay po, salamat at muli ang team namin, supportahan nyo, Rans TV, Commander ni Marcos, Marcos TV channel, yung mga uploads ko po panoorin nyo po sana kagabi, may upload sayo, panoorin nyo po at kita-kits tayo sa susunod na vlog. God bless po. It's over now, so don't despair. The world could fall down